Una po sa ating mga balita, isang bagong kasaysayan ang naitala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay sa kanyang pagharap sa National Diet ng Japan, kung saan kabilang sa kanyang isinulong ay ang pananaig ng batas sa karagatan at hindi puwersa. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. It is with great honor that I bring the warmest greetings from the Filipino people to this citadel of democracy and to the people of Japan. Sa pambihirang pagkakataon, humarap ang pinakamataas na leader ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng National Diet. Ito ang palyamento ng Japan na katumbas naman ng Kongreso ng Pilipinas. Dinaluhan ng presidente ang sesyon bilang bahagi ng kanyang pinakaunang state visit sa Japan. Siya ang ika-4 na Pangulo ng Pilipinas na nagtalumpati sa National Diet. Binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang 70 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan na ang pundasyon ay pagkakasundo, tiwala sa isa't isa at matatag na kooperasyon. It now enables both countries to work in a more complex and strategic area, including security, maritime and defense cooperation, resilient supply chains, and emerging technologies such as artificial intelligence and space. We have reached a point where mutual trust is no longer just a result of our partnership, it is the very force that drives our relations above and beyond. As this trust reaches new heights, it gives us both the confidence and the means to work together towards peace, prosperity, and explore possibilities. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagtutulungan sa ekonomiya ng Pilipinas at Japan na pinagtibay ng Philippines-Japan Economic Partnership, ang pinakaunang free trade agreement ng bansa. Tumitindig ngayon ang Japan bilang pangunahing investor ng Pilipinas at sa harap ng mga pagsubok at tensyon sa Indo-Pacific region, sabi ni Pangulong Marcos, kasanggarin ng Japan sa pagtitiyak ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Our two nations remain unwavering in our commitment to uphold international law, promote stability, and advocate for the peaceful settlement of disputes. As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. Dahil sa mga parehong isinusulong, tiwala si Pangulong Marcos na lalo pang lalalim ang relasyon ng Pilipinas at Japan. The theme of this milestone, weaving the future together, sets the course for our relationship for the next 70 years. Like threads carefully interlaced, our shared experiences, values, and vision must be directed to come together to form something even stronger and more responsive to the shifting tides of our time. Ayon kay Maylene Garcia Albano, ang ambassador ng Philippine Embassy sa Tokyo, isang pribilehiyo ang pagharap ni Pangulong Marcos sa National Diet. Piling leader lamang sa mundo ang nakapagsalita sa parlamento. Sabi naman ni Communications Secretary Dave Gomez, simbolo ito ng mataas na respeto ng Japanese counterparts sa liderato ni Pangulong Marcos. Lalo pang tumaas nung nakita nila pagkatapos ng mga pagpupulong ng Pangulo at ng mga counterpart officials natin kung gaano kalalim at gaano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang relasyon ng Pilipinas at bansang Japan. Ang pagbisita rin ni Pangulong Marcos ang pangalawang beses simula ng buksan ng Imperial Palace matapos ang pandemya. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.